Ano kakaiba sa mga tao? Ang pinakamahalaga ang kakayahan ng tao, yung pakikipag-usap. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap, lumalalim ang relasyon, naaayos yung mga problema, yung mga hindi pagkakaunawaan na re-resolba, na ipapahayag natin yung damdamin natin. Lalo na ipapahayag natin yung pagmamahal. At higit sa lahat na ipapaliwanag natin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagsasalita. Isipin mo kung paano yung isang salita na may pag-asa sa eksaktong panahon ay maaring makapagpabago ng buhay. O hindi naman kaya, isipin mo rin, yung isang tapat na pag-uusap ay maaaring magpatibay ng relasyon at mag-ayos ng mga gusot. At maaari na nitong mapanumbalik yung mga nasirang samahan. Sa pamamagitan ng isang salitang tapat. Pero isipin mo, halimbawa, paano kung hindi tinuruan ng Diyos ang tao na magsalita? Isipin mo kung walang komunikasyon, walang pagsasalita, walang pakikinig, walang pangunawa, at wala rin naman tayong uunawain sapagkat wala namang nag-iisip, walang nagsasalita, walang nag-iisip. Isipin mo, hindi pwedeng mabuo yung sibilisasyon. Kung hindi ka marunong magsalita, baka pamilya hindi mabuo. Baka hindi ka makahanap ng karelasyon. Di ba? Maraming pwedeng hindi mabuo kapag ka hindi marunong magsalita ang tao. Walang mabubuong samahan. Ganyan kahalaga yung komunikasyon. Hindi ka pwede magbenta kung hindi ng epektibong pagbebenta kung walang komunikasyon. Diba? Pero kakaiba ang katangian ng tao sa kanyang kakayanang makapag-usap. Kasi hindi lang natin kayang sabihin yung iniisip natin, kaya din nating magsalita at ipahayag yung ating damdamin sa pamamagitan ng ating kilos. Kaya tayo may kakayanang makinig at mag-isip at makaramdam dahil sa tayo ay nilalang ng Diyos sa kanyang wangis. Sa Diyos nagmula ang kakayanan ng tao na makipagkomunikasyon. Isipin mo, higit na mas kamangha-mangha ang Diyos kung ang Diyos siya magsasalita. Mas higit ang kapangyarihan ng salita ng Diyos kaysa sa salita ng tao. Isipin mo sa pamamagitan ng komunikasyon, nakabuo ang tao ng sibilisasyon. Diyan umiikot ang negosyo, ang gobyerno sa pamamagitan ng salita. Isipin mo halimbawa, gaanong mas higit na makapangyarihan ng salita ng Diyos. Higit na mga bagay ang kayang buuin ng Diyos. Higit na mga bagay ang kayang ipahayag ng Diyos. At mas maraming kayang ipaliwanag ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Isipin din natin, ang lahat ng bagay ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang lahat ng bagay ay pinananatili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pakinggan natin ang sinasabi sa Hebreo 11:3. Sa pananampalataya ay natalastas natin na ang sanlibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang mga nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Sa awit 33 verse 6 hanggang 9. Pakinggan natin ang sinasabi. Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang langit. At lahat ng natatanaw roon sa pamamagitan ng kanyang bibig. Kanyang pinipisan ang tubig ng dagat na parang isang bunton. Inilalagay niya ang mga kalaliman sa mga kalawakan. Matakot nawa ang buong lupa sa Panginoon.
Magsitayo nawang may takot ang mga taga-sanlibutan sa kanya, sapagkat siya'y nagsalita at nangyari, siya'y nag-utos at natayong matatag. Ipinahayag sa awit 29 ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng tinig ng Panginoon. Pakinggan natin. Magbigay kayo sa Panginoon o kayong anak ng makapangyarihan. Magbigay kayo sa Panginoon ng kaluwalhatian at kalakasan. Ibigay ninyo sa Panginoon ang kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan. Inyong sambahin ang Panginoon sa kagandahan ng kabanalan. Ang tinig ng Panginoon ay nasa ibabaw ng mga tubig. Ang Diyos ng kaluwalhatian ay kumukulog. Sa makatuwid bagay ang Panginoon sa ibabaw ng maraming tubig. Ang tinig ng Panginoon ay makapangyarihan. Ang tinig ng Panginoon ay puspos ng kamahalan. Ang tinig ng Panginoon ay bumabali ng mga sedro. Oo, pinagpuputol-putol ng Panginoon ang mga sedro ng Libano. Kanya namang pinalulukso na gaya ng guya ang Libano at Sirion na gaya ng mailap na guyang baka. Humahawi ng liyab ng apoy ang tinig ng Panginoon. Niyayanig ng Panginoon ang ilang ng Kades. Pinapanganak ng tinig ng Panginoon ang mga usa at hinuhubdan ang mga gubat. Sa kanyang templo ay nagsasabi ang bawat bagay, kaluwalhatian. Ang Panginoon ay naupo sa baha na parang hari. Oo, ang Panginoon ay nauupong hari magpakailanman. Subalit, ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita para iparinig niya sa atin ang kanyang makapangyarihang tinig. Kagaya natin, na pag tayo nagsasalita, meron tayong gustong sabihin. Meron tayong gustong ipahiwatig. Meron tayong gustong gawin sa ating mga sinasabi. Nagsasalita ang Diyos upang ipahayag at ipaunawa ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang layunin sa tao. Ito ang teksto natin ngayong umaga. Sa Hebreo 1, 1 hanggang 2. Hebreo 1, 1 hanggang 2. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang, sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Yan ang ating magiging teksto ngayong umaga. At loobin ng Panginoon ay tulungan tayo ng Panginoon na matapos natin ang buong Hebreo. Sa totoo lang, ang Hebreo ay mahirap na aklat. Sapagkat kailangan ng background sa lumang tipan upang lubos na maunawa. Gayunpaman, ipagkakatiwala natin sa Panginoon na tulungan niya tayo maintindihan itong sulat sa mga Hebreo. Isang talata sa bawat pagkakataon. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak. Mapapansin natin, nagsimula ang talata sa ang Diyos na nagsalita. Ang Diyos ay binanggit ng sumulat bilang Diyos na buhay sa tatlong pagkakataon. Sa Hebrews chapter 3 verse 12, sa Hebrews chapter 9 verse 14, sa Hebrews chapter 10 verse 31, binanggit niya na ang Diyos ay Diyos na buhay. Na yung nagsalita ng una sa pamamagitan ng mga propeta at nagsasalita hanggang sa huling panahon ay Diyos na buhay. Kaparehas ito ng sinasabi sa Deuteronomy chapter 5 verse 26. Sapagkat sino sa lahat ng laman na nakarinig ng tinig ng buhay na Diyos na nagsasalita mula sa gitna ng apoy, naggaya namin at nabuhay.
Tumutukoy ito sa damdamin ng mga Israelita ng kanilang napakinggan ang tinig ng Diyos sa bundok ng Sinai. Yung isa ay binasa natin kanina sa Jeremiah 10:10. Jeremiah 10:10. Ang Panginoon ay tunay na Diyos. Siya ang buhay na Diyos at walang hanggang hari. Makikita natin ang sumulat ng Hebreo ay nag-establish ng connection mula doon sa lumang tipan hanggang paano yung Diyos na nagsalita ng unang panahon ay nagsalita hanggang sa huling panahon. Mapabasa rin natin dyan, sinabi sa teksto na ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa pamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw sa pamagitan ng kanyang anak. Magbibigay ito sa atin ng idea patungkol sa pagkakaiba ng luma at bagong tipan. Simula ng sinulat ni Moises ang 5 aklat ng kautusan, ang Genesis, ang Exodo, ang Levitico, ang Bilang at ang Deuteronomio, o tinatawag na Torah o Pentateuch o 5 aklat ng kautusan, hanggang sa ang Israel, ang Huda ay makabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia. Ito ay halos 1,000 taon. Ganun kalawak. Simula ng isulat ang Exodo hanggang sa bumalik ang mga Israelita, ang mga taga-Huda sa pagkabihag. Yan ay 1400 BC hanggang 400 BC. Napakahaba ng panahon ng lumang tipan. Kaya't kung titignan nyo sa Biblia ninyo, ang lumang tipan ay may 39 na libro. Ganong kahaba ang panahon. Napakahaba ng panahon ito kung kaya mauunawaan natin bakit sinasabi ng binasa natin na ang Diyos ay nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon. Sapagkat napakahaba ng panahon na yan. Sa panahong ito, nagsalita ang Diyos sa iba't ibang paraan. Minsan nagsasalita ang Diyos sa lumang tipan, sa direktang tinig. Kagaya kung nakipag-usap siya kay Abraham, at kay Isaac, at kay Jacob. O pwedeng kagaya rin na nagsalita ang Diyos kay Moses mula sa burning bush, o nagsalita ang Diyos mula sa bundok ng Sinai. At minsan naman nagsasalita ang Diyos sa pamagitan ng mga panaginip at mga pangitain. Kagaya ng kinakausap ng Diyos ang mga propeta. At minsan naman, nagsusugo ang Diyos ng anghel. Maraming beses sa lumang tipan, nagsugo ang Diyos ng anghel. Ang pinakamas kilala natin ay nagsugo ang Diyos ng anghel kay Maria sa Nazareth upang sabihin sa kanya ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero sa lahat ng ito, kailangan may magpahayag ng salita ng Diyos. Yung nakita nila sa pangitain, yung sinabi sa kanila ng Diyos, yung pinasabi ng Diyos sa pamagitan ng anghel, kailangan may magpahayag nun sa mga tao, kung kaya't nakasulat sa pamamagitan ng mga propeta. Yan ang unang panahon o ang lumang tipan. Ang panahon naman ng pagmiministeryo ng ating Panginoong Hesukristo sa lupa ay tinatawag na huling panahon. Kaya kung isipin mo, kailan nag-umpisa ang huling panahon? Nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Dito rin naman nag-umpisa ang bagong tipan sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang huling panahon ay tumutukoy sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo hanggang sa pagbabalik niya at sa araw ng paghukom. Halimbawa, basahin natin sa Juan 12:48 na sinabi ng Panginoon, ang sinumang hindi nakikinig sa aking salita ay merong isang hahatol sa kanya. Ang aking salita ang hahatol sa kanya sa huling araw. So makikita natin na ang huling panahon ay mahabang panahon din.
Simula nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik at sa araw ng paghukom ay tinatawag na huling panahon. Huwag din nating kakalimutan na pinaalala ni Juan sa kanyang mga sinulatan na tayo ay mga nasa huling panahon na, sapagkat ang mga antikristo ay nagsipagpasok na sa iglesia. Sinabi rin ni Pablo kay Timoteo na sa huling panahon maraming tatalikod sa pananampalataya. Mula sa lumang tipan, sa tuwing magsasalita ang Panginoong Diyos, ay kanyang ipinakilala ang kanyang sarili. At siya ay bumubuo ng relasyon sa mga tao na kanyang kinakausap. At kailangan natin itong tandaan, itong konseptong ito, sapagkat sa lahat ng mga taong kinausap ng Diyos at sa pagpapatuloy natin ng pangangaral ngayong umaga at pag-aaral ng salita ng Diyos, makikita mo paulit-ulit na sa tuwing ang Diyos ay nagsasalita, ipinakikilala niya ang kanyang sarili at ipinapahayag niya ang kanyang kalooban sa tao na kanyang kinakausap. At bumubuo ang Diyos ng relasyon ng pakikisama sa tao na kanyang kinausap. Halimbawa, si Propeta Samuel ay itinatag na propeta ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakilala at pakikisama sa kanya ng Panginoong Diyos. Basahin natin sa unang Samuel 1 Samuel 3:19-21. At si Samuel ay lumaki at ang Panginoon ay sumasa kanya at wala di pinangyayari sa kanyang mga salita. At nakilala ng buong Israel mula Dan hanggang Berseba na si Samuel ay itinatag na maging propeta ng Panginoon. At nagpakilala uli ang Panginoon kay Samuel sa Silo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. So ulitin ko, sa tuwing nagsasalita ang Panginoong Diyos sa lumang tipan, ay pinahahayag niya ang kanyang sarili, pinakikilala niya ang kanyang sarili, at pinapahayag niya din ang kanyang kalooban sa tao na kanyang kinakausap. Mauunawaan natin, mga kapatid, ang progreso ng kapahayagan ng Diyos at layunin ng Diyos sa lumang tipan sa pamamagitan ng mga tipan o kasunduan na ginawa niya sa mga tao na kanyang hinirang. Noong una, direktang nakikipag-usap ang Diyos sa tao, sapagkat ginawa ng Diyos ang tao na walang kasalanan. At binuo ng Diyos ang tao mula sa alabok upang kanyang makasama at maipahayag niya ang kanyang kalooban at kanyang kaluwalhatian sa tao na kanyang ginawa. Gumawa ang Diyos ng kasunduan kay Adan upang siya ang magkaroon ng kapangyarihan sa lahat ng nilalang ng Diyos. Genesis 1:26-28. Ipinahayag din ng Diyos ang kanyang kalooban na huwag kakain ang unang tao ng ipinagbabawal na bunga ng punong kahoy ng pagkaalam ng mabuti at masama. Genesis 2:16-17. Subalit sinuway ni Adan ang kasunduan nila ng Diyos. Hosea 6:7. Kaya nga ang lahat ng tao na sumusuway sa Diyos ay kagaya ni Adan na sumusuway sa kasunduan, sa tipan ng Diyos na ibinigay. Kaya sa pamamagitan ng pagsuway ng isa, naging makasalanan ang lahat. At pumasok ang kamatayan bilang kabayaran ng kasalanan. Roma 5:12. Dahil sa ang tao ay nagkasala na, hindi na siya makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos at tuluyan ng nahiwalay. Roma 3:23, Isaiah 59:1 and 2. Kung kaya't ang Diyos, pag nangusap sa mga sumunod na panahon, gumagamit na siya ng tagapamagitan. Gumagamit na siya ng paraang hindi direkta, sapagkat ang tao ay naging makasalanan na. Ang kasamaan ng tao ay naging sukdulan sa panahon ni Noe, kung kaya't pinarurusahan ng Diyos ang sanlibutan sa pamamagitan ng malaking baha. Gumawa rin ang Diyos ng kasunduan kay Noe
upang matiyak ang pagkakabalanse ng kalikasan na sinira ng malaking baha. Nagbago ang temperatura ng daigdig at nagbago ang klima ng daigdig dahil sa malaking baha. Kung kaya't ipinangako ng Diyos na magiging balanse ang kalikasan at hindi niya nagugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig sa kabila ng pagiging likas na makasalanan ng tao. Kapansin-pansin mga kapatid, na simula kay Noah, gumawa ang Diyos ng kasunduan sa pamamagitan ng biyaya. Lahat yun ay depende sa biyaya ng Diyos. Simula nung nagkasala ang tao, nagkaroon na ng moral at likas na limitasyon ang tao. Hindi na lang siya basta nakakalapit sa Diyos. Pinalayas siya ng Diyos mula sa kanyang harapan. At dahil siya ay nahulog mula sa kaluwalhatian ng Diyos, maliban na ang Diyos ay mahabag at magkaroon ng espesyal na pagpapahayag sa tao, hindi niya makikilalang lubos ang Diyos, ni hindi siya magkakaroon ng isang tunay na relasyon sa Kanya. Kung kaya't simula kay Noe, papunta kila Abraham, kila Moises, at kila David, ito ay pakikipagkasundo ng Diyos sa Kanyang biyaya na nagtatapos at na nagkakaroon ng kasukdulan sa pagkakatawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Naalala mo kanina sa binasa natin sa awit na ang Diyos ay nagpakababa na Kanyang tignan ang daigdig, lalong higit nang ang mga tao ay nagkasala na. Yung kasunduan ng Diyos kay Adan at kay Noah ay tinatawag din na universal na kasunduan. Sa lahat ng tao, hanggang ngayon, ang kasunduan ng Diyos kay Adan ay umiiral, bagamat ang tao ay nagkakasala na at nagkasala na. At hanggang ngayon, ang kasunduan ng Diyos kay Noe ay umiiral sa kabila ng pagiging makasalanan ng tao. Subalit, hindi nagtatapos doon ang layunin ng Diyos. Kaya papasok tayo doon sa mga kasunduan na ginawa ng Diyos sa Israel bilang bansa. Sapagkat nais ng Diyos na Kanyang layunin na hindi tinupad ni Adan ay mangyari sa huling panahon, pumili ang Diyos, bumuo ang Diyos ng isang bansa. Bigyan naman natin ng atensyon ang tatlong kasunduan na ginawa ng Diyos sa Israel. Ito rin ay itinatag sa tinatawag na pambansang kasunduan. Ginawa ito ng Diyos upang simula sa kanila ay makilala at makilala ng daigdig ang Diyos at may pagkasundo ang Panginoon sa buong daigdig. Merong tatlo, yung kasunduan ng Diyos kay Abraham, yung kasunduan ng Diyos kay Moises, at yung kasunduan ng Diyos kay David. Muli nating tandaan mga kapatid, na sa tuwing nagsasalita ang Panginoon dito at nagpapahayag ang Panginoon, ipinahahayag niya ang Kanyang sarili at bumubuo siya ng kasunduan. Tignan natin sa mga sumusunod. Umpisahan natin sa kasunduan ng pangako na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Abraham. Sa Genesis chapter 17 verse 1 to 4, at nang si Abraham ay may 99 na taon, napakita ang Panginoon kay Abraham at sa kanya'y nagsabi, "Ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harap ko at magpakasakdal ka. At ako'y makikipagtipan sa iyo at ikaw ay aking pararamihin. Pararamihin na mainam." At nagpatira pa si Abraham at ang Diyos ay nakipag-usap sa kanya na sinasabi, "Tungkol sa akin, narito ang aking tipan ay sumasa iyo. Ikaw ang magiging ama ng maraming bansa." Sundan natin sa talatang 7 hanggang 9. "At aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo aking pagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Tipang walang hanggan na ako'y iyong magiging Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. At ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo ang lupaing iyong pinaglakbayan
at ang buong lupain ng Kanaan na pag-aaring walang hanggan, at ako ang magiging Diyos nila. Sinabi ng Diyos kay Abraham, at tungkol sa iyo, iingatan mo ang aking tipan, iingatan mo ang iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalahian nila. Nang tawagin ng Diyos si Moses, pagkalipas ng 400 taon, ang tipan na ito ay naalala ng Diyos at nais to pa rin ng Diyos. Sa Exodus chapter 3, verse 6 to 8. Bukod dito, Exodus chapter 3, verse 6 to 8. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, at ang Diyos ni Jacob. At si Moses nga ay nagtakip ng kanyang muka, sapagkat siya ay natatakot tumingin sa Diyos, at sinabi ng Panginoon, aking ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto. At aking dininig ang kanilang tinig, ang kanilang daing, dahil sa mga paatag sa kanila, sapagkat talastos ko ang kanilang kapanglawan. At ako'y bumaba upang iligtas sila sa kamay ng mga Ehipsyo, at upang sila'y isampa sa isang mabuting lupain at malawak. Mula sa lupaing yaon, sa isang lupaing binubukalan ng gatas, at pulot sa dako ng Kananeo at ng Heteo at ng Amoreo at ng Perezeo at ng Hebeo at ng Jebuseo. Makikita mo yung connection na kung kaya't pinadala ng Diyos si Moses ay upang tuparin ng Diyos sa pamamagitan ni Moses yung ipinangako ng Diyos kay Abraham 400 taon ang makalipas. Dumiretso tayo sa verse 13. At sinabi ni Moses sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang kanyang pangalan? Anong sasabihin ko sa kanila? At sinabi ng Diyos kay Moses, ako yaong ako nga. At kanyang sinabi, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ni ako nga. At sinabi pa ng Diyos kay Moses, ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa inyo ng Panginoon, ng Diyos ng inyong mga magulang, ng Diyos ni Abraham, ng Diyos ni Isaac, at ng Diyos ni Jacob. Ito ang aking pangalan magpakailanman, at ito ang aking pinakaalala sa lahat ng mga lahi. So diyan, bagong kausap ng Diyos, mapapansin natin, sa pagpapalaya ng Israel, sa pagkaalipin sa Ehipto, pinalawak ng Diyos ang kanyang kasunduan kay Abraham, at binigyan niya ng batas ang Israel bilang bayang sarili ng Diyos. Makikita natin na unti-unting tinutupad ng Panginoong Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. Samantalang nagpapahayag siya ng mga bagong pangako at bagong kasunduan. Basahin natin sa Exodus chapter 6, verse 2 hanggang 8. At ang Diyos ay nagsalita kay Moises at nagsabi sa kanya, ako'y si Jehovah. Maalala mo yung ako ay si ako nga. Mahirap banggitin yon. Kaya't ang ginawa ng mga Hudyo doon, yung mga initial noon ay kanilang kinuha. YHWH. At doon nabuo yung pangalan na yan. Ako'y si Jehovah. Sa ibang salin ng lumang tipan, ang nakasulat dyan, Yahweh. Yun ay parehas lang. Ako'y si Jehovah. At ako'y nagpakita kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ngunit sa pamamagitan ng aking pangalang Jehovah, noon ay hindi ako napakilala sa kanila. At aking ding pinagpagtibay ang aking tipan sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupa ng Kanaan, ang lupain ng kanilang pakikipamayan, na kanilang pinakipamayanan. At bukod dito ay aking narinig ang hibik ng mga anak ni Israel na binibinbin ng mga Ehipsyo sa pagkakaalipin. At aking naalala ang aking tipan
Kaya't sasabihin mo sa mga anak ni Israel, ako'y si Jehovah. At aking ilalabas kayo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking hahanguin kayo sa pagkaalipin sa kanila. At aking tutubusin kayo na may unat na kamay at may mga dakilang kahatulan. At kayo'y aking aariing pinakabayan ko. At ako'y magiging sa inyo'y Diyos. At inyong makikilala na ako'y si Jehovah ninyong Diyos, na naglabas sa inyo sa ilalim ng mga atang sa mga Ehipsyo. At aking dadalhin kayo sa lupain na siyang pinagtaasan ko ng aking kamay na ibibigay ko kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, at ang aking ibibigay sa inyo na pinakamana. Ako'y si Jehovah. O makikita natin, iisa lang yung daloy. Iisa lang yung daloy ng pangako ng Diyos. Pati yung paglaya ng Israel sa Ehipto. At sila ay binigyan ng Diyos ng tipan sa pamamagitan ni Moises. Basahin natin sa Deuteronomy 4:12 hanggang 13. At ang Panginooy nagsalita sa inyo mula sa gitna ng apoy. Inyong narinig ang tinig ng mga salita, ngunit wala kayong anyong nakita. Ang inyo lamang narinig ay isang tinig, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan, na kanyang iniutos sa inyong ganapin sa makatuwid bagay ang 10 utos, at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So mula kay Abraham, ang kasunduan ng pangako na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Abraham ay pinagtibay niya at kanyang pinalawak sa pamamagitan ng kanyang tipan, ang tipan ng kautusan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan sa pamamagitan ni Moses. Hindi sila magkaibang layunin ng Diyos, kundi isang layunin ng Diyos na ginawa ng Diyos sa magkaibang panahon. Subalit iisa lang ang layunin, na ipakilala ang kanyang sarili, at ang bayan ng Diyos ay dapat sumamba sa Kanya at walang ibang sasambahin maliban sa Kanya at walang ibang susundin maliban siya lang. Pag binasa mo sa 10 utos, ang pinakaunang-unang salita doon, ako ang Panginoon yung Diyos naglabas sa inyo mula sa Ehipto, mula sa bayan ng pagkaalipin. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. At nandun ang mga kautusan ng Diyos. Yan ang pangalawa. Ang pangatlo at ang pinakahuli sa lumang tipan ay ang kasunduan ng kaharian. Ang kasunduan ng kaharian na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Haring David. Ang Israel bilang isang bansa, nag-umpisa sila bilang isang pamilya sa pamilya ni Abraham. Naging bansa sila na may mga kautusan sa pamamagitan ni Moses. At yung mga bansa na ito na may mga kautusan at may isang pagsamba at may isang kultura ay nais ng Diyos na maging isang imperyo, maging isang kaharian. Kung kaya't ang utos niya sa mga hari ng Israel, manakop ng manakop, upang sa pamamagitan sana ng Israel, ang paghahari ng Diyos ay lumaganap sa buong daigdig. Simula doon sa kanilang lupang sinasakupan, hanggang doon sa kanilang mga kapitbahay na bansa. Ang Diyos ay nangako kay David na ang Israel bilang isang bansa ay magiging umpisa ng pagpapalawak ng paghahari ng Diyos sa lahat ng mga bansa sa pamagitan ng isang matuwid na hari mula sa angkan ni David. Ito ang pangako ng Diyos kay David. Basahin natin sa 1 Chronicles chapter 17, verse 11 to 14. At mangyari, pagka ang iyong mga araw ay nalubos na ikaw ay marapat yumaon na makasama ng iyong mga magulang, na aking patatatagin ang iyong binhi pagkamatay mo, na maging sa iyong mga anak, at aking itatatag ang kanyang kaharian, kanyang ipagtatayo ako ng isang bahay, at aking itatatag ang kanyang luklukan magpakailanman. Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging aking anak.
At hindi ko na aalisin ang aking kaawaan sa kanya, gaya ng aking pagkuha roon sa nauna sa iyo, kundi siya ay aking ilalagay sa aking bahay at sa aking kaharian magpakailanman, at ang kanyang luklukan ay matatatag magpakailanman. Maaaring una mo makikita ay parang si Solomon ang binabanggit diyan, pero alam natin na si Solomon hindi natatag ang kanyang kaharian. Sa totoo lang, kay Solomon pa nga nahati ang paghahari ni David. Nagkaroon ng kaharian ng Israel at nagkaroon ng kaharian ng Huda. At lalong hindi rin naging matapat at lalong hindi naging matuwid ang mga anak ni David. Kaya nga sila napunta sa Babylonia. Gayunpaman ang Diyos ay nangako kay David. Sa awit, Psalms 89 verse 3-4, ako'y nakipagtipan sa aking hirang, aking isinumpa kay David na aking lingkod. Ang binhi mo'y itatatag magpakailanman at aking itatayo ang luklukan sa lahat ng salit-saling lahi. So makita mo dyan na yung sinabi ng Diyos kay David ay isang tipan. Na ang anak ni David ay magiging Panginoon sa buong daigdig. Yan ang kanilang pag-asa. Pakinggan natin sa Psalm 72 verse 1. At pagkatapos tatalon ako sa 7 hanggang 8. Awit 72 verse 1. Ibigay mo sa hari ang iyong mga kahatulan, O Diyos, at ang iyong katuwiran sa anak na lalaki ng hari. Tumalo tayo sa talatang 7. Sa kanyang mga kaarawan ay giginhawa ang mga matuwid, sa ganang kapayapaan hanggang sa mawalan ang buwan. Siya naman ay magtataglay ng pagpapakapanginoon. O siya ay magiging Panginoon sa dagat at dagat mula sa ilog hanggang sa mga wakas ng lupa. Kaya nabanggit ko na sa inyo minsan na ang trono ni David sa Israel ay tinatawag na trono ng Panginoon. Gayunpaman, ang mga naging anak ni David ay hindi naging matuwid sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, ang Diyos ay nangako. Kaya ang dulo ng lumang tipan, ang Israel ay muli silang naalipin. Una, ang kaharian ng Israel sa norte, dinala ng Assyria, at ang kaharian ng Huda sa timog ay dinala ng Babylonia. Basahin natin sa ikalawang Kronika. 2 Chronicles 36, verse 14-16. At maaari nitong isummarize ang kinauuwian ng pangako ng Diyos dahil sa pagiging makasalanan ng tao sa mga anak ni David. Lahat ng mga pinuno ng mga saserdote at ang bayan ay nagsisalangsang na mainam ayon sa lahat na karumal-dumal na mga bansa. Hindi ba binasa natin sa Propeta Jeremias kanina? Sa Bible reading kanina, sinabi ng Panginoon sa Propeta Jeremias, huwag kayong lalakad kagaya ng mga gawain ng mga bansa. Pero makita natin dito na ang mga pinuno ng mga saserdote at mga pinuno ng bayan ay nagsisalangsang na mainam ayon sa lahat na karumal-dumal na mga bansa. At kanilang dinumihan ang bahay ng Panginoon na itinalaga sa Jerusalem. At ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga magulang, nagsugo sa kanila sa pamamagitan ng kanyang mga sugo, na bumangong maaga at nagsugo sapagkat siya'y nagdadalang habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Isipin mo, sa kabila na sila'y makasalanan, ang Diyos, dahil sa kanyang habag sa kanyang mga tao, nagpapadala pa rin siya ng mga propeta. Nagsusugo pa rin ang Diyos ng mga taong magdadala ng salita ng Diyos sa kanyang bayan, kahit na itong mga tao ng Diyos ay kanilang dinudumihan ang bahay ng Panginoon. Sila'y sumasamba sa mga Diyos-Diyosan at ginagawa nila kung anong ayaw ng Diyos. Pero anong ginawa ng mga tao? Ituloy natin. Ngunit kanilang tinuya ang mga sugo ng Diyos at niwalang kabuluhan ang kanyang mga salita at dinusta ang kanyang mga propeta hanggang sa ang pag-iinit ng Panginoon ay bumugso
laban sa kanyang bayan hanggang sa wala ng kagamutan. So makikita natin na simula dulo, mula umpisa hanggang dulo, ang Diyos naging matapat pero ang tao makasalanan. Hindi tinupad ni Adan ang kanyang kasunduan sa Diyos at ang lahat ng tao ay nagkasala dahil sa kagawa ni Adan. At simula noon, ang Diyos ay gumawa na ng paraan ng kaligtasan. Hindi na natin kailangan tignan yung pagkakaiba-iba ng mga panahon sa lumang tipan. Tinignan na lang natin kung paano nangusap ang Diyos sa mga unang tao. Iba't ibang panahon sapagkat ang panahon ni Abraham ay tinatawag na primeval history. Bago sila maging bansa. Ang panahon ni Moises ay iba ring panahon at lalong higit na iba ang panahon ni David, nang nangako ang Diyos kay David. Para mabigyan tayo ng estimation, may 400 years sa pagitan ni Moses at saka ni Joseph. Yung dulo ng Genesis chapter 50 ay may 400 years hanggang sa panahon ni Moses. Ganong kalayo. At simula sa paglabas ng mga tao sa Ehipto hanggang sa pagtatayo ni Solomon ng bahay ng Diyos. Si Solomon na anak ni David ay 400 taon din. Kaya magkakaiba ang panahon. At simula sa kanilang pagbabalik mula sa pagkabihag sa Babylonia hanggang sa ating Panginoong Hesukristo ay halos 400 taon din. Halos pare-parehas. So ginawa ng Diyos para madali nating matandaan. Kaya ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung sumunod na talata, sa talata 2 hanggang 3, marami tayong pag-uusapan patungkol sa persona ni Hesukristo bilang anak ng Diyos at anong kanyang mga opisina. Pero yun ay sa ibang pangangaral. Titignan natin itong bahagi ng verse 2 bilang conclusion doon sa verse 1. Na naparito ang anak ng Diyos upang pagtibayin at personal na tuparin ang kasunduan na ginawa ng Diyos sa kanyang bayan nang siya mismo ay nagkatawang tao. Na si Hesukristo mismo ay naging anak ni Abraham. Nang si Hesukristo mismo ay naging ipinanganak sa ilalim ng batas na ibinigay niya kay Moses. Nang si Hesukristo mismo ay ipinanganak mula sa lahi ni David. Ang dalang mensahe ng ating Panginoong Hesukristo ay pagpapahayag ng isang mas malinaw at mas komprehensibo na mauunawaan natin bilang tao patungkol sa sino ang Diyos at ano ang katuwiran ng Diyos. Hindi sa paraan ng mga pangitain. Hindi sa paraan na nagsugo ang Diyos ng anghel at hindi sa paraan na ang Diyos ay nagsalita ng isang direktang tinig sa atin, kung hindi sa pamamagitan mismo ng kanyang anak na yun ang huling mensahero ng Diyos sa lupa. Anong sinasabi ng Panginoon patungkol sa kautusan? Sa Matthew 5:17 hanggang 18, huwag ninyong isipin na ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi ganapin. Binasa natin kanina. Bumasa tayo mula sa parte ng kautusan, which is Genesis hanggang Deuteronomy. Yan ang parte ng kautusan. At yung parte ng mga propeta, bumasa tayo kanina. Hindi naparito ang Panginoong Hesukristo para sirain yan. Kung hindi, siya mismo ang gaganap ng sinasabi ng kautusan at sinasabi ng mga propeta. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang mawala
ang langit at ang lupa, ang isang tuldok o isang kudlit sa anumang paraan ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa maganap ang lahat ng mga bagay. Kaya hanggang ngayon binabasa natin ang lumang tipan. Sapagkat hanggat may langit, hanggat may lupa, may kautusan at may mga propeta. Na sinasabi ni Kristo, huwag niyong isipin na naparito ako upang sirain yan. Naparito ako upang tuparin yan. At pagka binasa mo, yung Mateo 5 hanggang 7, binibigyan tayo ng perpektong pagkaunawa patungkol sa kautusan at sa mga propeta, ayon mismo sa turo ng ating Panginoong Hesukristo. Nang tiyanong ang ating Panginoong Hesus, saan ka nakakuha ng kaalaman? Saan ka nag-aral? Sumagot ang Panginoon. Sa John 7 verse 16, sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko'y hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya yung buhay na Diyos na nagsalita nung unang panahon sa mga magulang, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta, ay nagsalita sa huling mga panahon sa pamamagitan ng anak ng Diyos. Pero tandaan natin na ang anak ng Diyos ay hindi lamang tagapagdala ng mensahe. Oo, ang mga propeta ay nagdala ng salita ng Diyos. Subalit ang Panginoong Hesukristo ay ang buhay na salita ng Diyos. Sa Juan 1, at alam niyo ang talatang ito, at 1:1, at tatalon tayo sa 14, nang pasimula ay ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. Nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. So kung tignan nyo yung linya na yan, nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Ang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Bakit pinatignan ko sa inyo yung linyang yon? At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Sapagkat yung kaluwalhatian na yon na ipinahayag sa ating Panginoong Hesukristo, yun yung kaluwalhatian na hinahanap ni Moises sa Diyos. Magbasa tayo sa Exodus 33 verse 18 hanggang 19. Exodus 33 verse 18 hanggang 19. At sinabi ni Moises, ipakita mo sa akin, idinadalangin ko sa iyo ang iyong kaluwalhatian. At kanyang sinabi, aking papangyarihin ang aking buong kabutihan sa harap mo, at aking itatanyag ang pangalan ng Panginoon sa harap mo, at ako'y magkakaloob ng biyaya sa kanino mang aking pagkakalooban, at ako'y magmamaawain sa kanino mang ibig kong kaawaan. At sinabi niya, hindi mo makikita ang aking muka, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Nakita mo yung pag-aasam-asam ni Moises. O Diyos, ipakita mo sa akin ang iyong kaluwalhatian. Ayaw ni Moises, kumbaga, hindi na gusto ni Moises na ungusap ang Diyos ng boses lang. Ayaw niya na makipag-usap sa Diyos sa pangitain lang. Na hindi sa pamamagitan ng mga anghel, kahit ang mga lumang tao ay nagnanasa na makalapit sila sa Diyos at makita ang Diyos. Pakita mo sa akin ang kaluwalhatian. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, hindi mo pwedeng makita ang mukha ko, sapagkat hindi maaaring makita ako ng tao at mabuhay. Ngayon, tumalon tayo sa Exodus 34, 5 hanggang 7. At ang Panginoon ay bumaba sa ulap at tumayong kasama niya roon at itinanyag ng Panginoon at tinanyag ang pangalan ng Panginoon. Ano ang pangalan ng Panginoon? At ang Panginoon inagdaan sa harap niya at itinanyag. Ito ang pangalan ng Diyos. Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. Nakita niyo ang linya na yon? Sagana sa kaawaan at katotohanan. Nabasa rin natin sa Juan yon kanina. Puspos ng katotohanan at biyaya. Na gumagamit ng kaawaan sa libo-libo
na nagpapatawad ng kasamaan at ng pagsalangsang at ng kasalanan. At sa anumang paraan ay hindi maaaring walang sala ang salarin. Ang Diyos ay mapagpatawad, pero ang Diyos nagpaparusa din, na dinadalaw ang kasamaan ng mga anak, ng mga ama sa mga anak, at ng mga anak, at sa mga anak ng mga anak, hanggang sa ikatlo, hanggang sa ikaapat na salinlahi. Ganon ipinahayag ng Diyos ang kanyang sarili kay Moses, sa pinakakasukdulan. Di ba? Kaya hindi mo maisip bakit ang mga tao sa lumang tipan natatakot silang lumapit sa Diyos. Samantalang sa lumang tipan pa lang, ipinahayag na ng Diyos na siya ay maawain. Bakit? Sapagkat yung likas na pagiging makasalanan ng tao, ayaw niyang lumapit sa Panginoon. Kaya sinabi doon sa Juan 1, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, at ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Hesukristo. Yun yung kaluwalhatian na hinanap ni Moises. Na walang taong makakita sa Diyos magpakailanman at mabubuhay. Pero sinabi ni Hesukristo sa kanyang mga apostoles, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Walang taong nakakita man kailanman sa Diyos. Ni kahit si Moises, nakausap niya ang Diyos ng direkta pero hindi niya nakakita ang Diyos. Subalit ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Kaya at ang ating Panginoong Hesukristo ay ang huling mensahero ng Diyos at ang buhay na mensahe ng Diyos sa sanlibutan. Hindi lang siya tagapagdala ng mensahe. Siya mismo yung mensahe ng Diyos na simula pa sa lumang tipan ay sinabi ng Diyos na kanyang ililigtas ang kanyang bayan. Siya ang dulo ng pangako ng Diyos kay Abraham. Siya ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kautusan. Siya ang pangako ng Diyos kay David. At ito'y nagpapatunay na ang salita ng Diyos ay mamamalagi. Si Pedro ay sumulat, kanyang kinot ang Isaiah. Pero basahin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Ito'y kinuha niya sa Isaiah chapter 40. Doon niya kinuha, doon niya kinot. Pero basahin natin sa 1 Peter chapter 1 verse 24 hanggang 25. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay mamamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita na ipinangangaral namin sa inyo. Na ipinangangaral sa inyo. Kita mo yung ebanghelyo, yun ang salita ng Diyos sa huling panahon. Ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo, ang aral ng ating Panginoong Hesukristo, ang kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay, ang kanyang pag-akyat sa langit at ang kanyang pangako ng pagbabalik. Yan ang mensahe ng Diyos sa huling panahon sa pamamagitan ng kanyang anak. Yung ipinangako ng Diyos kay Abraham, si Hesukristo ang anak ni Abraham. Yung pinangako ng Diyos kay Moises, si Hesukristo ang tuwid na nakatupad ng lahat ng kautusan. At yung pinangako ng Diyos kay David, si Hesukristo ang anak ni David na magbabalik at maghahari magpakailanman. I-summarize natin ang lahat ng sinasabi ng lumang tipan tungkol kay Kristo. Sa Lucas 24, Luke 24, verse 44 hanggang 47. At sinabi niya sa kanila, ito ang aking mga salitang sinasabi ko sa inyo nang ako'y sumasa inyo pa, na kailangang matupad ang lahat ng mga bagay na nangasusulat tungkol sa akin sa kautusan ni Moises at sa mga propeta at sa mga awit, na magkagayoy binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang mapag-unawa nila ang mga kasulatan.
At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat, na kinakailangang maghirap ang Kristo at magbangong muli sa mga patay sa ikatlong araw, at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa, magbuhat sa Jerusalem. Kaya hindi tayo sumusunod lamang sa mga kathang ginawa ng tao. Ang mga apostoles ay nagpatotoo tungkol sa karangalang ibinigay ng Diyos kay Kristo. Nang sila'y umakyat sa bundok, ang Diyos mismo ang nagsalita sa kanila. May isang tinig na nanggaling sa alapaap, ito ang aking iniibig na anak, makinig kayo sa kanya. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, nagsalita ang Panginoon, una sa pamamagitan ng mga propeta, at ngayon ay lalong higit sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Kagaya ng mga unang tao na kinausap ng Diyos, pinangakuan ng Diyos, pero hindi na natili sa tipan ng Diyos na ginawa sa kanila. Nasa huling panahon na tayo, sa makatuwid, wala nang susunod pang ibang tipan na gagawin ng Diyos. Huli na yung tipan na ginawa niya kay Kristo. Hindi kagaya sa panahon ni Abraham, na kung hindi lahat kasali sa panahon ni Abraham, baka lahat kasali na sa panahon ni Moses. At kung marami pa rin mga Israelita ang di nakasunod sa kautusan, ipinakita ng Diyos kay David ang biyaya ng Diyos sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Ano pa't sinabi ni David? Mapalad ang tao na hindi ibinilang sa kanya ng Diyos ang kanyang pagsalangsang. Pero hindi pa rin, eto na ang huli. Kaya kung hindi tayo makikinig sa salita ni Kristo, at hindi tayo mamumuhay sa salita ni Kristo, paano natin sasabihin na tayo ay may buhay sa Diyos? Ito na yung huli. At dahil dyan, babasahin ko ang isang exhortation mula sa Hebrews. Hebrews chapter 3, verse 6 to 13. Si Kristo, gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating iingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Gaya nga ng sinasabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilang, na dooy tinukso ng inyong mga magulang sa pagsubok sa akin. At 40 taon ay nakita nila ang aking mga gawa. Dahil dito'y nagalit ako sa lahing ito. At aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Ngunit hindi nila nakikilala ang aking mga daan. Ano pat aking isinusumpa sa aking kagalitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Magsipag-ingat kayo, mga kapatid. Baka sakaling mayroon sa kanino man sa inyo ng isang pusong masama na walang pananampalataya na naghihiwalay sa inyo sa Diyos na buhay. Ngunit kayo'y mga aralan sa isa't isa araw-araw. Samantalang sinasabi, ngayon. Hanggat meron pang ngayon, baka papagmatigasin ang sino man sa inyo ng daya ng kasalanan. Nagsalita ang Panginoon noong una sa pamagitan ng mga propeta, at nagsalita ang Panginoon sa huling araw sa pamagitan ng kanyang anak. Ngayon, kung maririnig natin ang kanyang tinig, huwag nating pagmamatigasin ang ating puso. Yan ang mensahe sa atin ng Panginoon ngayong umaga. Na kung mabigat sa katawan at mabigat sa isip, subalit kailangan natin yung mga tipan na iyon, mga kapatid, upang maintindihan natin yung papunta sa chapter 2 hanggang
chapter 13. Maraming mga bagay, magbubuklat tayo ng maraming talata sa Lumang Tipan upang makita natin ang kaisahan ng banal na kasulatan na isa lang ang mensahe niyan. Isa lang ang dapat sinusundan natin, isa lang ang dapat sinusunod natin at pinaniwalaan natin ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo.